Kasi syempre sa gitna po ng mga usaping ito, may lumabas po syempre na survey. Yeah. I'm sure kasama yan sa mga nakonsidera dun sa naging resulta. Hindi ba? Bumaba po yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos batay po sa SWS survey. Sinabi ng Malacanang na patuloy pa rin naman daw yung trabaho ng Pangulo laban po sa katiwalian. Ang sabi po ng palasyo, hindi raw alintana ng Pangulo ang mga numero sa survey dahil mas mahalagang nararamdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng gobyerno. Samantala, nangako naman si Vice President Sara Duterte na mas pag-iigihin ang serbisyo ng kanyang tanggapan para sa mga hindi naaabot ng gobyerno. Para talakayin po yung resulta ng survey, makakasama po natin ang tagapagsalita po ng SWS na si Leo La Rosa. Magandang gabi po sa inyo, sir. Hi, Leo. Good evening, sir. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ma'am Chiki, Sir Jovi, and Ma'am Maricel, magandang gabi po sa inyo. Okay, sir. Paano ba namin dapat i-interpret itong lumabas na numero ng trust ratings ng Pangulo at ng Vice Presidente? Bali po dito sa survey na ginawa ng SWS noong September 24 to 30, ang katanungan na binigay namin sa respondents ay tinanong lang namin kung maaari po bang sabihin ninyo kung ang pagtitiwala ninyo sa specific personality na ito ay napakalaki, medyo malaki, hindi tiyak kung malaki o maliit, medyo maliit o napakaliit, o wala pa kayong narinig o nabasa kahit na kailan tungkol sa personality na to. At dito nga sa latest survey namin, 43% ang nagsabi na meron silang malaking pagtitiwala kay Ferdinand Marcos Jr. Habang 36% naman ang nagsasabi na may maliit ang napagtitiwala sila kay Ferdinand Marcos Jr. At 21% naman ang nagsasabi na hindi sila tiyak kung may malaki o may maliit silang pagtitiwala. Ngayon, ang trust rating na to, usually we express it in terms of net trust. Kinukuha lang namin yung difference ng much trust at yung little trust. At dito nga, lumalabas na +7 yung net trust rating ni Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay mas mababa kumpara doon sa June 2025 survey namin kung saan naka +18 siya. So down by 11 points from yung last quarter. Ngayon po, i-explain ko lang po na ang pagtatanong namin sa pagtitiwala ay yung tao lang mismo, hindi po connected sa performance niya or sa tungkulin niya bilang, for example, kay Ferdinand Marcos Jr., hindi tungkol sa pagiging presidente niya. Tao lang po, kumbaga, how much do you trust this person? Which is, for us, it's a good way of gauging na outside of being a president or outside of the function na ginagawa niya, gaano kalaki o kaliit ang pagtitiwala nyo sa taong to. And here, ito lumalabas na sa +7, this is actually neutral. 43 much trust versus 36. Mas nakakaangat pa rin ng bahagya yung nagsasabi na mayroon silang malaking pagtitiwala kay Ferdinand Marcos Jr. Sir, opo, mabilisang pahabol po. Sir, ano ba yung nakikita nating dahilan? Bakit bumaba yung trust ratings? Bagamat sabi nga po ninyo, individual yung tinutukoy dito at hindi yung kanyang posisyon. Pero bakit? Pareho sila bumaba. Yes. Parehong bumaba. Kung titingnan naman yung trust rating ni Sara Duterte, sa 53% nagsasabi na may malaking pagtitiwala at 28% ang little trust. For a net trust rating of +25, bumaba po ito from +38. So, makikita natin na if you compare it from previous quarter, bumaba sila pareho. Subalit, iba yung pagbaba nila if you look at it by areas. For Ferdinand Marcos Jr., ang may pinakamalaking pagbaba ay makikita po sa Mindanao, habang kay Sara Duterte naman ang may pinakamalaking pagbaba ay makikita both sa Metro Manila at sa Luzon outside of Metro Manila. Bagamat bahagyang bumaba bagamat bahagyang bumaba ang Mindanao, nananatili pa rin itong mataas with +75 for Sara Duterte. So, yun yung mga area differences kung saan nagkaroon ng magpagbaba or steady lamang or bahagya lamang na pagbaba. Okay, sir, kailan susunod na SWS survey? Ano po yung target natin sa susunod?
Bali po, ito yung third quarter na namin, no? So, ang susunod po ay naka-schedule na for fourth quarter, sometime either November or December. Sige, abangan po namin yan, Sir Leo. Marami pong salamat sa inyo. Thank you and good evening, sir. Maraming salamat din sa inyo. Good evening.